Nagsimula na ngayong araw ang mga graduation ceremonies. Muling paalala ng DepEd, hindi dapat maging magastos ang mga seremonya. Makibalita tayo kay Sozi Alamban ng GMA Northern Mindanao. Umpisa na ang pagmarsya at pagtanggap ng diploma ng ilang graduates ngayong school year. Ang pagtatapos sa eskwela, maituturing na tagumpay at palatandaan ng pagsisikap ng isang mag-aaral. Espesyal din itong okasyon para sa mga magulang na matyagang gumabay at nagtusto sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang ilan sa mga magulang na ito, mga OFW. Kaya naman tuwing Marso, maraming nagsisiuwi ang OFW para masaksihan ang graduation ng kanilang mga anak. Yun na talaga yung parang achievement namin mag-asawang nandito. Since 1 year pa lang siya. Talaga? 1 year old. So ilang taon na kayo sa Hong Kong? 24 years na po. Paalala naman ng DepEd sa mga paaralan, di kailangang ingrande at magastos ang graduation ceremonies. Pwedeng sa paaralan o sa barangay sports complex na lang ito gawin. Hindi rin dapat obligahin ang mga estudyanteng magsuot ng toga. Sa Sharif Agwak, Maguindanao, hindi toga kundi Arabic clothing ang suot ng mga nagsipagtapos. Ang mga estudyante namang ito nag-graduate sa high school sa Cagayan de Oro City, pinag-iisipan ng mabuti kung anong kurso ang kukunin sa kolehiyo. Computer science, ma'am. Development communication, ma'am. Bridging the gap between Filipino farmers and technology. And also, I want to be a journalist someday. Kung gipit sa pang-tuition, may paraan pa rin para maipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Pwedeng mag-apply bilang working student. May ilang paaralan ding nag-aalok ng night classes para sa may trabaho sa araw. Tanong naman ng mga estudyanteng magtatapos sa kolehiyo at ika nga sasabak sa real world, saan ang patutunguhan nila? May trabaho pa bang naghihintay para sa kanila? Ang ganitong pag-aalinlangan, tinatawag na post-graduation blues. So the kids feel that way too, na malaki ang utang na loob ko sa magulang ko, kailangan ko silang itaguyod. The bitter side of it is, yung nga, wala ka ng bakasyon, you're starting to take responsibility for yourself, you're working almost 365 days a year. Paliwanag ng eksperto, normal lang ito. Ang mahalaga, di dapat takbuhan ang takot o pangamba. Ang mga ito kasi, ang huhubog sa karakter at katatagan ng isang tao. If you look back into your life, pagtingin mo, okay, ano yung mga panahon sa buhay mo na gusto mong ikwento? Pansinin mo. It's about yung mga panahon ng buhay mo na nag-suffer ka, na may transition dinaanan, na may naalpasan ka. So you look at the bigger picture and you find meaning sa pinagdadaanan mo. Sozi Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.